Hi, ako po si Kinkin. Ako nga pala si Jefferson. Hello po, ako si Andrea. Hi, ako nga pala si Joy. Hello, ako si Mar. Hello, ako si Eve. Hello, ako po si Jeron. Hi, ako nga pala si Sheldon. Hello, ako si Yang. Ako nga pala si Clarence. Ang bayan ng Nagcarlan ay isa sa pinakamagandang bayan sa lalawigan ng Laguna. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng bayan ng San Pablo at Lilio. Noong sinakop ng mga Espanyol ang Nagcarlan, mga Pransiskanong pari ang nag-convert sa mga tao sa pagiging Kristiyano at dito unang naitanim ang wheat o ang trigo sa buong Pilipinas. Ang pangalang Nagcarlan ay hinango sa pangalan ng isang tanyag na tao na nagngangalang Anakalang. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito ay ang mga trabaho na nasa larangan ng agrikultura. Iilan sa ani dito ay ang rambutan, papaya, niyog, dalandan, mangga, saging at durian. Isa rin dito ang lansones. Tulad ng iba, ang lansones ay karaniwan sa bayan at kahit saan ka magpunta ay makakakita ka nito. Dahil na rin sa kasarapan nito ay iba't ibang mga lugar at tao ang tumatakilik sa lansones, lalo na kapag kapanahunan nito. Bago kami nagtungo sa Nagcarlan, ay kinuha muna namin ang panayam ng mga kasapi ng grupo ukol sa kanilang mga inaasahan sa darating na takilubog. Kaiba! Excited! Kinakabahan! Nakakapanibag. Unforgettable. Astig. Mahirap! Adventure! Minsan lang ako makapunta ng probinsya. Gusto ko ma-experience yung mga ginagawa sa probinsya. Yung tipong hindi alarm clock yung gigising sa'yo. Yung tipong yung ano nila ako naman mo, yung gigising sa'yo. Mukhang masaya yung pag-akit sa puno ng Lanzones kasi first time kong akit ng puno. Tapos siguro maulan kasi tag-ulan. Sana maging successful to and alam ko naman na marami kayong matulungan. Kasi alam naman natin, ibang-iba yung trabaho dito sa syudad, tapos iba din yung trabaho dito sa tapos, pero aside from that, parang yung ang gagawin lang naman is yung pag-akit ng Lanzones, so parang how hard could it be? Expectation ko para sa immersion na to, mahirap pero magiging masaya. Kasi first time, gusto kong umakit ng puno at magbenta ng lansones. Yun lang. Hindi kami sanay dun sa environment. Tapos feeling ko maano siya, mapuno, magbuwa. Tapos hindi pa alam kung ano yung hindi pa namin actually nakita. Punta kami sa isang lugar na kung saan hindi kami familiar. At masaya yun kasi parang magkakaroon kami ng mga bagong experience at mga bagong matututunan sa buhay at kung gaano kahirap ang buhay ng isang magdalansones. Feeling ko magiging sobrang saya kahit na mahirap man yung gagawin namin, buhay probinsya, tulad ang ina-expect ko. Tsaka wala kasi yung probinsya, kaya bilang first time na makikitulog ako, talagang di ko siya makakalimutan. As much as possible, ayoko kasi mag-expect. Kasi baka mamaya ma-disappoint lang ako. Pero excited ako kasi sila yung kasama ko. Tapos, ayun, syempre, usual. Kasi, usual na mahirap kasi first time gagawin. Kasi wala namang first time na parang hindi mahirap yun. So, yun. Alas 12:30 ng Sabado ay umalis kami mula sa bahay ni Jerome patungo sa terminal sa Cubao. Dahil sa pag-init, ay hindi na kami nakakuha ng video ng pagsakay. Naghintay na lamang kami ng kalahating oras sa paghihintay ng sasakyan. Friend! Si Mar. Kumusta? Kabado, friend! Ano oras na ba? 3:30 na. Paranoid. Paranoid. Si Jeff, I don't care. Hoy, magbayad kayo sa akin! Ano yung 11 pesos? Tingin, ano masasabi mo sa akin? Inaantok ako. Ha? Inaantok ako. Hoy, ano po yun? Ang tanging naming masasakyan papuntang Nagcarlan ay isang bus na papuntang Lucena. Bababa kami sa San Pablo
kung saan doon naman kami mag-jeep papuntang Nagcarlan. Mag-alas 4 na nang kami ay nakaalis sa Maynila patungo sa San Pablo, Laguna. Halos lahat ay tulog sa 2 oras na biyahe. Habang ang iba ay natutulog, ang mga natirang gising na sila Andre at Freddy ay nagpatuloy na lamang sa pagkuha ng video habang inaantay ang pagdating sa San Pablo. Umalis kami ng Maynila ay, Cubao, no? Alas 4:35. Mga mag-ibang ko. 20 na. Hindi kami sa Pablo. Wala ko lang tulog. Nakain pala. Sa jeep nila lang. Tayo ba? Kita mo na. Okay lang ba mag-tricycle? Wala lang naman. Matapos noon ay nag-jeep kami papunta sa destinasyon namin, ang Nagcarlan. Ang ingay. Kanina, sa'yo lang, Omar. Uwi lang yung dalawa. Sino ba bang wala? Ako wala. Hindi ba hindi nagbabayad? Tatlo. Sorry, friend. Nandito po tayo sa jeep. Mula po San Pablo, pupunta po tayong Nagcarlan. Kung saan po doon po tayo mamamalagi ng 2 araw. Matapos ng kalahating oras, ay sa wakas nakarating din kami sa bayan ng Nagcarlan. Hello. Nakatapos lang po namin kumain. Halos kakarating na namin dito sa Manila. Hinihintay lang namin si Shay at si Titi. Tapos diretso na kami sa park. Naglakad lang kami patungo sa bahay ng Lola Michelle. Wait lang kami, Dobby. Kaya mo. Pagdating namin, kumilos kagad kami. Paano yun? Wala lang kayong camera. Sila ni Titi. Kayo ba, mamalagay kayo ni Titi? Ako ang luluto dito. Magsasaing na ako. Magpapabagal. Hinati namin ang grupo sa dalawa. Taktak muna natin dun sa family. Sila Tin, Joy at Yang ang namahala sa kakainin at ang mga natira naman ang magpuputel ng lansones. Hello. Pupunta na po kami sa harvestan ng lansones. Ayun. Ingat kami. Niyaw. 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 Sayang memory, girl. Niyaw. Tutuloy mo na. Bad. Nalaman namin na sobrang layo ng bukihin sa bayan at kapag nilakad pa namin ay masyado kaming magagahol sa oras. Kaya't aming napagpasyahan na magta-tricycle na lamang patungo sa parorokonan. Andito na po kami sa Lansonesan. Tapos nag-tricycle kami. Dami namin nakitang zigzag, bangin, tsaka mga nyog. Nakilala namin ang may-ari ng lupain at nakiusap kung pwede kami magputi ng lansones. Bagamat hindi pa hinog ang iba, ay piniyagan niya kaming magtrabaho doon. Noon na po kasi nagtatanong kami sa Kapra, wala pong mahanap si Lola. Eh, sabi baka ba po, ano pakiusapan na lang daw. Eh, kaya lang nga po, kung wala din po parang magtuturo, mag-aas-kaas. Kaya baka hindi rin po magahon ng tama. Kaya po. Okay. Hindi na ako sasama. Sige po. Salamat po. Pumasok na lang kayo kung kayo ka. Sige po. Salamat po. Sa kabilang dako naman, sina Tin, Yang at Joy ay naghahanda sa pamamalengke ng mga kakainin para sa buong araw. So, ito po yung budget namin para sa ano to, 150 pesos. Bale, ayan, inutang muna namin siya dun sa may-ari ng farm ng Lanzones. So, ito yung gagawin namin para sa pamamalengke for today. So, muna tayo sa palengke. Dahil sa kasulatan sa budget, ay masusi kaming naghanap ng mga bibili at siniguradong magagamit namin ng maigi ang aming tinitipid na pera. Ate, Magkano po? Size po. Magkano kilo?
papunta namin sa palengke. Actually, akala ko talaga sobrang mahal ng mga pagkain, na hindi namin siya pagkakasya since 10 kami, tapos 150 pesos lang yun. Napagpasyahan na gawing tanghalian sa araw na yon ang adobong kangkong. Magre-prepare na kami. Kapagod. Magre-prepare na kami yun sa para sa lunch ng mga nag-harvest dun sa kabilang grupo. Yun. Sana magustuhan nila yung lulutuin namin. Hindi ko po alam kung edible itong niluluto ko. Good luck sa mga malalason mamaya. Dahil na rin sa kapaguran sa biyahe at sa paglalakad sa palengke, matapos ng pagluluto ay naidlip sina Tintin at Yang. Andito na rin si Wally, Payola. Dahil hindi namin alam ang tamang paraan kung paano magputi ng lansones, ay naghanap kami ng tao eksperto dito. Sa aming paghahanap, nakita namin ang magpuputi ng lansones na si Mang Eddie. Kasamahan lang nila tayo, pero tutulong talaga sila, Jeff. Mamumuti din kasi yung mga lalaking nakikita nyo na bukod doon sa mga kaklase ng Mahirap po ba mag-harvest ng lansones? Diyan sa pag-ano niyan lansones niya, talagang kung isisilipin ninyo, lahat ng ano dyan ay halos timbang buhay sa ganyang pagkukuha ng bunga niyan. Dahil kaunting pasala nyo sa kilo sa dulo, maaari kayo mahulog. Ganun pinakang na aksidente dyan. Ganin niyo na po katagal ginagawa yung pagpuputi ng lansones? Ay napakarami ng tao. Hindi na po ba alam? Hindi na. Basta taon pisa ng tumanda ng ganito ay halos yan naging trabaho na tuwing lansones. Paano po yung porsyentuhan niyo sa lansones kapag po namumuti kayo? Sa po kung anong ngayon, kung magkano ang lansones, bawa 40, may 4 kami dun sa isang kilo. Para pong 10% ng presyo ng isang kilo. Yun nga, namumulekta ng lansones, tapos ang ibabayad sa'yo, maliit lang. Kahit sobrang pagod mo na, sobrang hirap mo na, napakahirap mangolekta. Lalo na kapag yung mainit, tirik na tirik yung araw, tapos kukuha ka ng lansones. Parang sa sobrang hirap ng pinagdaanan mo, tapos magkano lang ibabayad sa'yo? 4 kada kilo, 10% ng... Paano po pag hindi tag-lansones? Ano po yung pinagkakakitaan ng mga... Sa niyugan. Sa niyugan po, nagkakawit. Oo. Nagkarambutan din kayo ngayon. Yung pong lansones, pag kinuha po mula sa puno, gano'n po katagal yan bago masira? Yung panlaban, gagambang bahay lang naman. Halos abot na 1 linggo. Pwede po 1 linggo. 1 linggo ang kalimitan. Saan po dito sa Nagcarlan, pinakamaraming nakukuhang lansones? Basta ito buong nagkarlan ito, marami na, basta itong kabuuan ito dito, halos karamihan dito, madami na ito. Walang lugar na mahina dito lahat, ganun. Sige po, salamat po. Thank you po. Sapagkat maraming ginagawa si Mang Eddie, ay ipinakita na niya lamang ang gustong paraan ng pagpuputi. Nang umalis siya, kaming mga naiwan na lamang ang nagpatuloy ng trabaho. Yung gapas na nga eh. Sige! Kunwari nagbabite na. Sige, taas pa. Taas. Tumas pa. World Guinness Book of World Guinness. Tangkad eh, advantages. Manghilimbang ka sa mo. Batak lang batak. Huwag lang gilit yung batakin mo. Walang yung hinog lang. Nung naranasan ko mag-harvest ng lansones, parang ang taas pala ng puno, tapos napakahirap palang umakyat dun sa puno. Tapos ayun nga, kahit nung inaano ko na yung puno, pang pinapagalitan ako nilang lahat, tsaka nung nagtuturo sa amin dahil hindi ko nga nagagawa ng tama kasi nga, nakakatakot nga talaga yung blade. Nalalaglag sila pag kinukuha. Kunin mo yung tapos sabit mo dyan sa malapit sa'yo. Nalalaglag, hinihigit mo kasi yung lansones eh. Hindi naman yung pagputo lang hinihigit mo. Pagkatapos si Sharon umakyat ng puno, si Chef naman ang sumunod na nagpakaunggoy upang makakuha ng lansones. Galing ni Jeff. Ang ginagawa ng tao. Ang galing Pero, ang galing ng tropa ko. Pre, unggoy ka talaga, boy. Sabi ko naman, unggoy ka dati. Yung footing, no? Ang hirap.
Sakit sa paa. Yung Lanzones lang hawakan mo, yung bunga lang. Okay. Mahirapan kanyang kamay. Yung puno, medyo madulas siya. Kaya mahirap umakyat ng walang hagdan. Kaya nung una kong akyat, medyo nahirapan ako. Tsaka di ako nakakuha ng Lanzones kasi binababa nila kagad ako. Dahil nahihirapan sila para sa akin. Ayan. Tapos nung meron ng hagdan, hindi na siya masyadong mahirap. Pero yung first time mo na pag-akyat dun sa hagdan, nayuyugyug ka. Kasi yung kuwayan lang kasi yung hagdan na, yung pag tumatapak ka, parang umaalog na ganyan. Mag-aalauna na nang dumating si Liang sa Bukidin. Kaya naman napagpasyahan ng mga magpuputi na magpahinga muna. Nagsimula na magpulong-pulong ang lahat upang mananghalian. Ayan, kakain na po kami after po namin mag-harvest. Ito po yung kakain namin. Niluto ni Nayang at Tintin. Uy, yan talaga. At Joy. At Joy po. Napakasarap po niya. Bakit ang ginawa ni Tim? Clap, 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 clap. Pagkatapos kumain, ay nagsama-sama na kami sa pagpuputi ng Lanzones. Hindi ka mahulog ako. Uy, hindi. Basta, gawin po mo na lang yung mga. Ulit mo? Ako lang to alala eh. Pag namatay ka to, hindi mo matutuwa. Ay ba, kaya to. Tsaka gawin mo. Karamihan sa aming napitas na Lanzones ay ipinenta namin sa may-ari ng lupa. Ang aming kinita sa pagbebenta ng Lanzones ay ipinayad namin sa aming utang na 150 pesos. Dadalhin na po namin sa pamilihan yung napitas nilang Lanzones kanina. So, Kapag yung 1 to 100, 200, 300. So, ito po yung kinita namin kanina. Mula 9 a.m. hanggang mga 12:30. Yun yung mga naakyat nila Jeff na Lanzones. Yun yung kinita. So, bali, bibigay namin ito sa may-ari. Tapos, yung binali namin kanina na worth 150, yung pinamalengke nila, so ibabawas siguro yun dun sa susweldohin namin kung meron mang matitira pa. So, ayun.